Ang ganda naman natin sa ating mga bayan. Sila ang ating mga tricycle driver, mga taong nagbibigay buhay sa ating komunidad. Isa pasahero, isa-isang kalsada. Bawat isa sa kanila ay may sariling kwento. Kwento ng pagpupunyagi, pag-asa at pangarap. Kilalanin natin at alamin ang kwento ng ating mga kalsada heroes. Yan, di ko mo sa Sa kabila ng kanilang kabayanihan, marami silang suliranin at pagsubok na kinakaharap. Sabi ko nga, pagiging isang driver ay masaya, mahirap, kumbaga universal type ng trabaho. So, lahat ng struggle, makikita mo. Lahat ng mga goods, mga uri ng pasahero, makikita mo. So far, talagang hamon sa mga magta-tricycle is the policy of the government and policy ng local TODA, ibig sabihin ng mga association. Yun ang pinakamahirap. Kasi mayroong mga pagkakataon na yung demand ng pamasahin ng commuters ay hindi nagiging fit minsan sa mga driver. Ang karinawan po naming nararanasan sa araw-araw namin pamamasada, lalo na po pag panahon ng tag-ulan, nahihirapan po kami dahil nga po sa klima, pabago-bago, ulan, andyan na po yung makaranas kami mismo nababasa. At bilang sa tricycle po nung kasi, ano lang po yan trapa lang, din pag maulan, basa po kami. Traffic, sobrang init, matumal, uulan bigla. Isang bus terminal sa Perez Boulevard, nagpatid. That's correct. The casualties from Typhoon Tino has reached. Nang mag-umaga, baha na ang ilang bahagi ng EDSA. Ang baha kanina madaling araw sa subdivision 8, midagan sa kapinduha ka oras ang nasinating uwan. Isa pa sa suliraning kinakaharap nila ay kung paano nila pagkakasyahin ang kanilang kita para sa araw-araw na gastusin. At ang pangambang, may patutunguhan ba o maiaahon ko ba ang aking pamilya gamit ang tricycle lamang? Kasi ako, hindi pa gaano maganda pang kita, hindi pa gaano karami ang tricycle at saka hindi pa gaano kataas ang bigas nun. Siguro ang may uwi ko sa maghapon, malinis na yung 1, 2, 1, 3 yung pinakamas. Labas na lahat ng Sa panahon naman po, sa panahon ko po, since 1989, ang bilihin pa po noon ay mura. Hindi po sa tulad ngayon na sobrang mahal. Noon po, pag kumita po ako ng mga halagang 300, malaking bagay na po yun. Kaysa pong sa ngayon, baliwala po. Pag kumita ka po ng 300 sa ngayon, parang wala pong value, mababa ang value. Hindi po tulad noon, pag may hawak kang 100, mapagkakasya mo na sa isang araw na gastusin. Siguro ang masasabi ko dyan, reality. Ang realidad ay mababa ang pamasahe sa present situation. Ngayon, dapat ang driver, operator ay marunong mag-budget dahil yung ikli o limitadong income
ay kapag maliit, dapat siyempre may mamanage siya. Minsan kasi, may magandang biyahe, pag hindi mo na manage, sising din. So far, ang nagiging net ng income, kasi siyempre may cost. Ang cost niyan, bawa. Sa loob ng isang araw, meron kaming 10 na biyahe. So sa isang biyahe, native 40. Meron tayong maintenance, meron tayong gas, meron tayong association na fee. So in ending, 30 lang ang income. Kaya lang, dahil nagtataga kami, kesa wala na maging income, tuloy-tuloy lang. So far, yun nga yung sinasabi ko, yung sa policy yan ng government is paano nila i-upgrade na sasakto sa pangangailangan ng isang family. Yun, hopefully, makarating sa kinauukulan. Pag-aralan ang twice kung fit siya para sa mga driver operator. Malakas yung biyahe, maabot kami ng 1,000. Pag mahina naman, 500. Wala pang estudyante lalo, 400 lang. Ang ating mga tricycle driver ay hindi lamang tagapaghatid ng pasahero. Sila yung mga simbolo ng pag-asa, pagpupunyagi at pagmamahal sa pamilya. Sa bawat gulong na kanilang pinapaikot ay may mga buhay na nababa.